Hello po mga kapatid. Hello po mga kapatid. Magtatry lang po kami ni Brad Badong kung start message ka lang, mag-ano ka lang kung nandiyan ka na. Ayun. Hello ka. Hello, tol. Kumusta? Ayos lang. Gabi na pala dyan, no? Anong oras sa'yo? 4 a.m. Oh, 4 a.m. Oh, dito, katatapos lang tapos ko lang mag-lunch. Pabalik lang ulit sa office. Ang dami nang nag-aabang sa'yo. Oo nga eh. Open, at least ito, magagamit na pala natin. Oo nga. Ayun. Na-miss ka na rin namin, tol eh. sabi mo, yung isa mong account, hindi mo na mabuksan? Hindi ko na mabuksan yung isa kong account eh, kasi yung password yata, pati yung old number ko, hindi wala na rin eh. Ganun? Pero tinitignan ko pa kung paano ko siya maano, kasi nabuksan ko na yung dati. Okay. Hindi ka ba nag-set ng yung parang two authentication? Two-way, nag-set ako ng ganun. Yun. Sana ma-recover mo kasi sayang din. Oo, marami ng mga contacts ka doon. Ayun. Buti tol, kumusta yung mo? Buti nakapagbakasyon ka. Okay, yung boss ko nga sabi niya, ba't ang aga mong bumalik? Sabi ko, ubos na yung ko, binigay mong budget. Binigyan ka pala ng budget. Binigyan ako ng 500 euro. Bait talaga nung boss mo, no? Kahit naman dito, mabait din yung boss namin dito. Namin kasi, pati si Owie, pasok na rin sa kumpanya namin. Boss ko kasi, kahit low-key lang siya eh. Pero alam namin, siya na pinakamayaman dito ng Pilipino. Marami sa business. Mabait siya. Nakakatawa nga boss, yung yung mga kasama kong kapatid na minute ko nung Sunday, ginugulo sila ngayon. Di ba dalawa sila? Dalawa ba sila? Oo, yung isa na yun, Macau pa lang kami. Exit na yun, pinababalik ko nga. Sabi niya sa akin, buti na lang hindi ako bumalik. Mas nauna ka pa pala sa akin nag-exit, sabi niya. Oo nga. Yung isa active pa. Yung isa active pa, pero pareho silang ginugulo. Bakit daw sila nakipag-meet sa akin? Alam mo, tignan mo yung lang na yun ha. Wala na silang respeto sa privacy ng kapwa. Hindi na dapat yung saklaw nila kung sino man ang gustong kaibiganin ng member. Diba? At saka wala kaming pinag-usapang hindi maganda. Pakikipagkapwa. Sabi ko nga, tingnan ninyo biruin nyo. Halimbawa, magkakapamilya tayo. Ako nag-exit. Hindi nyo kakausapin. Por tao lang ang pag-uusapan. Sabi kong ganyan, lalo na magkakasama tayo sa Macau. Wala naman tayong hindi magandang pinagsamahan. So, kung sa ibang mga tao dito, kung sa ibang mga Pilipino dito, nakikipag-meet ako, lalo na dapat sa inyo. Di ba magsigawa nga kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambay sa pananampalataya. Tama. Ngayon, granting hindi ninyo nakasambay sa pananampalataya, hindi ba po pwedeng magsigawa pa rin ng mabuti sa lahat? Correct. Wala namang excluded dun eh. Kaya nga. Meron lang lalong-lalo. Pero hindi sinabing may exemption. Kaya nga tignan ninyo yung ginagawa sa inyo. Sabi ko, ginagawa kayong robot na pati yung pakikipagkapwa-tao ninyo, dinidiktahan kung kanino kayo pwedeng makipagkapwa-tao. Tama. Kaya nga dapat dyan, mga kapatid, mag-isip na kayo bakit gano'n ang ginagawa. Ang tunay na nagmamalasakit, hindi ka hahawakan sa liig dahil bibigyan kanya ng kalayaan. Bibigyan kanya ng
irerespeto niya yung sarili mong desisyon. Pero para lagyan ka ng para kang kabayo, may tapauho ka, nandito ka lang maglalakad, kabahan ka na pagka ganun. Kasi may tinatago yan. Tapos Ganyan na nangyayari. double standard pa, Brad CJ, double standard pa yung ginagawa nila. Kagaya nung tinuturo na huwag makikisaw-saw sa politika, pero meron silang party list na ini-endorse. Correct. Yan nga ang isang ironic na ginagawa nila eh. O, tignan mo ngayon, hindi na nila ngayon masabi yon. Kasi meron silang participation ngayon sa politika eh. Nasa na ngayon yung dati nating pinangahawakan? Na yun din naman ang talagang nasa Biblia. O hindi tayo makikialam dapat sa ganyan eh. O bakit ngayon nakikialam na tayo? Ngayon iti-twist na naman. Sasabihin na naman ako mo gumagawa, gagamitin naman sa kabutihan at kung ano-ano man. O di, sige na, hayaan na natin sila kung gusto nilang ganon, pero lumalabas lang ang katotohanan na kayo, nakikialam na rin kayo sa politics. Yan ang ano dyan. Hindi na nga marami na nga tol na mga kapatid na hindi na nga raw nakaka-proud na member ng MCGI. Dati nakaka-proud pa eh. Ako mismo, napifeel ko yun eh. Dati, proud pa akong ma-identify na dating daan member ako or Iglesia ng Diyos member ako. Ngayon, nakakahiya na. Nakakahiya na. Nakakatuwa nga, Brad CJ, 2 days ago, meron akong nakasalubong na 3 kababayan natin na nagbabakasyon dito from London yata sila. Tapos sa England. Tapos yung brother nung isang Filipina, member daw ng Andating Daan. Ay nagkwentuhan kami. Sabi ko, alam mo ba nakakahiya yung church namin ngayon, sabi ko. Imagine kina-character assassinate lahat ng mga may question about our faith. Question pa lang ha. Diba meron kang question. Tapos ang gagawin nila, ipapablock ka na, tapos ipapa-character assassinate ka na. Alam mo yung brother ko, parang hindi na rin siya proud sa church nyo. Sabi niya. Diba? Kita mo siya, hindi naman siya member, pero napili niya. Hindi na talaga nakaka-proud, sabi ko, kasi yung church leader namin ngayon, he's a bad guy, sabi ko na lang. sa diniretsa ko na lang. Tsaka meron akong ewan ko kung alam na marami naman nakakaalam nun. Diba, parang pinapalabas natin, pioneering yung ating, o yung sa kanilang planong free hospital, diba? Oo. Kagabi lang may pinapanood ako, meron pa lang hospital dyan sa Pilipinas, sa Mindanao. Walang cashier. Oo, sa Cotabato ba yun? Cotabato, yes. Oo, ang galing. Wala kahit pa 1 milyon ng bill mo, hindi ka nila i-charge. Nauna na yun, at hindi pala bago yun. Hindi lang bago yun. Pero hindi natin nababalitaan yun kasi hindi sila ganun hindi kasi nila kinakamera yun. Actually, kaya sila nadidiscover kasi may mga vlogger na pinipicture sila, pero para sila ang magliwanag magpakita lang sa buong mundo ng kanilang ginagawa, hindi nila ginagawa yun. Wala silang sarili nilang mga kamera para ipakita sa mundo. Yung mga nakakasaksi, sila ang nagpapatunay, sila ang nagpapakita. O di hindi mo rin sila maatangan na kanilang ipinagmamapuri yung kanilang gawang mabuti. Brad CJ, yun nga yung di ba ginawa ng Panginoong Jesucristo, kaya nga naikalat yung kabutihan, yung pagmimilagrong ginawa niya. Wag yung ipagsasabi, wag mong keep it secret. Pero yung overwhelming joy noong mga pinagaling, sila yung nagbalita. Sila yung nagpapatotoo. Oo. Sila yung nagpapatotoo. Ganyan yung nangyayari doon sa yung free hospital sa Cotabato. Wala yung administration nung hospital, hindi nila wala silang ganung department na para ikalat sa mga tao na merong free hospital. Correct. Yan, correct. Actually, Brad CJ, yung La Verdad is kami yung sinasabi nila na free education, meron silang nakukuwang subsidy from the government. Ang kapal ng pagmumukha nila na sabihin na they are giving away the free education to people. Tapos meron silang nakukuwang subsidy sa government. Pinalalabas kasi na free, na pagka free, ibig sabihin, naglalabas sila ng pera. Hindi ganoon. Meron kasing tinatanggap. Oo nga, free talaga doon sa mga ilan. Hindi naman 100% na free eh. Meron naman nagbabayad talaga, lalo na yung mga miscellaneous, binabayaran din naman yun. Tapos meron talaga dyan, nagtituition. Pero sabihin na natin, meron talagang mga estudyante na
100% free. Pero hindi ibig sabihin, lahat yun ay funded ng church. Ng church. Hindi. Merong binibigay ang gobyerno. Ina-apply po kasi yan, mga kapatid. May tulong ang gobyerno diyan. Kaya hindi dapat kine-claim ng La Verdad na sila yung nagbibigay ng free, no. Tapos Brad CJ, merong closet na na faculty ng La Verdad. Nag-message sa akin. Sabi niya, dapat nga po yung canteen ng La Verdad ibigay na lang sa faculty member. Para yung invest na madagdagan yung sahod namin. Tama. Kaya lang biruin mo na binigay sa sa parent ni Daniel Rason. Tapos ang mahal pa ng mga paninda. Speaking of tol, naalala ko rin yan eh. Tignan nyo mga kapatid pagka tayo kasi, lalo na yung mga matatagal na po sa loob ng iglesia, tanggap natin na mahal ang binibenta sa atin. Bakit? Kasi meron tayong thinking na tulong natin yun sa gawain ng Diyos. Pero tingnan nyo mga kapatid, hindi ba? Pagka meron kang tinda, ngayon, meron kang close mo, o kapatid mo na mismo, gusto niyang bilhin yung tinda mo, ano sasabihin mo sa kanya? Hindi, sige tol, para sa'yo, presyong kapatid, 50 na lang, binibenta 150 na lang para sa'yo, presyong kapatid. Di ba yun ang presyong kapatid? Bakit sa atin, pagdating sa loob ng MCGI, ang presyong kapatid mas mahal? Di ba kayo nag-iisip nun, mga kapatid? Kahit man kayo, gagawin nyo ba sa talagang literal yung kapatid? Ito lang dito lang, tol, meron ditong isang kasama ko dati sa trabaho, uwi na siya ng Pilipinas. Binibenta niya yung sasakyan niya na SUV, worth 5,000. Ngayon sabi niya sa akin, tol, kung gusto mong bilhin, ibigay ko na lang sa iyo ng 4,300. Presyong kapatid, ganun ang presyong kapatid. Bakit dyan? Mas mababa. Pagkatapos ng nasa loob na tayong lahat ng iglesia, magpapakain, magtitinda ng food pack, presyong kapatid, 160 pesos. Yung kakainin niya, wala pang 100. Pag tinignan mo, baka bumili ka sa mga karindere, baka 60 pesos lang yun eh. Correct. Bakit ganun? Bakit ganun mga kapatid? Hindi ba inhustisya na yun para sa ating lahat? Hindi dapat ganun. CJ, merong bumibili doon sa kantin nung parent ni Kuya, ni Daniel Rason, I mean. Tapos, ang mahal naman po, dito kayo sa labas bumili, ginanon nung nanay. Grabe. Hindi mga kapatid hindi diwa ng pagkakapatiran. Yung diwa ng pagkakapatiran, dapat mas mura ang titinda mo sa kapatid mo. Kapatid mo yun eh. Bakit ang mamahal? Bakit yung wish ticket mahal? Bakit yung lahat na lang sa loob mahal eh? Yung hydrogen water nga tol, sabi ko, diba? Kung totoo talaga yung hydrogen water, siguro naman sa dekada ng tumakbo ang hydrogen water, ang yaman na nila. Kaya nga, diba, naka-attend nga ng Eras Tour ni Taylor Swift, yung isang anak ng may nagpapatakbo ng Marsid Blue. Kung totoo yung hydrogen water at mahal mo ang mga kapatid, bakit hindi mo ibigay ng libre yun? Nakakagaling pala. Ibigay mo ng libre yun, yung hydrogen water. Di nagsigalingan ng mga kapatid. Aanhin mo pa yung pre-hospital. Yan naman ang hydrogen water, marami na nagagamot. Di ibigay mo libre yan. Di lahat ng kapatid nagsigaling. Wala ka namang ginastos. Mayroon ka pa rin namang mga water station. Kung may pag-ibig sa kapwa mo, meron kang hydrogen water, ibigay mo ng libre yan. Nagpapagaling naman pala yan. Diba? Ginagawa ng gatasan ng mga kapatid, Brad CJ. Exactly. Yan ang bottom line, mga kapatid. Natumbok mo, tol. Ginagawa lang po tayong gatasan. Kaya nga, lagi kong sinasabi, pera-perahan na lang dyan sa MCGI. Sana magising na po tayong lahat, mga kapatid. Tulad namin, nagising na po kami. Kung hindi pa siguro, tol, nawala yung matanda, si Brad Eli, most likely hanggang ngayon, pa rin tayo bulag pa rin tayo. Oo. Nagising tayong lahat. Yan ang realidad, mga kapatid. Yan ang totoo. Merong mga nauna nang nagising. Pero karamihan sa atin, baka 98% hindi pa nagigising kung buhay pa hanggang ngayon. Si Brad Eli. Pero mabalita ko lang, dumadami ang mga closet sa Australia, sa Europe at sa US, pati ang mga kasamang manggagawa, Brad CJ. Dumadami ang mga closet ng mga kasamang manggagawa. True. Totoo po, mga kapatid. Kasi nagre-reach out po sa amin. Kahit po sa akin, meron po mga nagre-reach out. Kaya yung mga nagme-message po, mga kapatid, pasensya na po kayo kung hinuhukay ko po lahat ng mga message nyo. Napakarami po, kaya hindi ko kaagad masagot. Iba, nasasagot ko after isang linggo pa ata. Pero iniisa-isa ko po lahat, mga kapatid.
Pasensya na po kayo dahil siyempre meron din akong hanap buhay. Ang trabaho ko po, regular na oras, plus hindi naman yun lang ang kinakaing oras ko sa trabaho dahil may mga iba kong trabaho na beyond working time, kailangan kong bigyan ng panahon. Then may pamilya rin po ako. Kaya mahirap mga kapatid na isingit. Katulad ngayon, tol, nakalimutan ko, papasok nga pala ako eh. Oo nga eh, nandito na ako sa office po namin mga kapatid, nakapark na ako ngayon. Tinesting lang po namin, makausap kami ni Brad Badong kanina. Tinesting lang namin kung ubra nga itong live. So sa susunod ulit, kung gusto mo tol na may topic o sabihin, message mo lang ako tol. Pagka libre ako, buksan natin. Yung yung nabanggit ko ba sa yung buhok sa buhok, PJ? Alin? Yung sa buhok, may mga kapatid na nagme-message sana i-topic daw yung aral sa buhok. Sige po, i-topic po natin yun. Meron ng paksang na si Brad CJ. Actually, meron na po akong dalawa na tapos meron lang isa pang binubuo ko rin po. Pero sa buhok po, meron po tayo diyang pag-uusapan na. Siguro yan ang unahin natin sa Sabado siguro. May awang sa Sabado, yan po, lang linawin po natin tungkol dyan sa buhok. Meron na kasi ako sa buhok, sa gayak, mga paglilinaw po natin. Again, mga kapatid, hindi po namin binabago yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi, nananampalataya pa rin po tayo sa Diyos. Pero meron po kasing mga itinuro po sa atin, ipinatupad sa atin, na hindi naman bawal. Nire-restrict, hindi naman restricted. Hinihigpitan, hindi naman mahigpit. Yan po kasi ang common sa mga kulto to keep yung control over the members. Kasi pag mahigpit, mas lalong ang mga members ay inclining to fanaticism. Anong gawin mo, isusunod na lang siya sa'yo. Ganun eh. Kumbaga, i-filter ng iglesyang kulto yung papasok. Nakikita niyo yung nangyayari po ngayon dyan sa MCGI. Fini-filter na niya. Sabi niya, umalis tayo. Gustong umalis. Yung ayaw na, umalis. O hindi ang layunin niya, kaluluwa eh. Ang layunin niya, yung magiging panatiko. Ayaw niyang linawin, ayaw niyang sagutin yung mga kini-question, mga tanong ng mga kapatid. Yun na lang, lumabas na lang kayo kung ayaw niyo. Ganun kasi ang kulto, mga kapatid. Tingnan niyo, napakahigpit pa ngayon. Mas mahigpit pa ngayon eh, kaysa dati. Ngayon hindi na pwede magtanong. Dati pwede magtanong. Di ba kayo nag-iisip dyan, mga kapatid? Ano ibig sabihin? Kulto po yung MCGI case na yan, mga kapatid. So, lilinawin lang po natin na mayroon namang magtatanong, Brad, bakit noon? Yan ang laging bakit noong buhay pa si Brad Eli, hindi mo yan tinanong? Alam niyo mga kapatid, para huwag niyo nang ulitin itanong yan, ganito lang ang sagot ko po dyan. Hindi na itanong eh. O ano ngayon? Babalik pa tayo. O. Yan ang minsan tol, parang lang yan eh. Bakit hindi niyo tinanong dati? Wala. Hindi nga na itanong eh. Ano gagawin natin? Nandito na tayo ngayon. Medyo lawakan lang ang isip mga kapatid. It's up the top. Ito pa Brad CJ, pati yung mga cellphone ng mga kapatid. Biruin mo Brad CJ, merong kapatid na nagdadahilan na lang para hindi ako i-block. Nag-comment lang ako Brad CJ, nag-comment lang ako dun sa ang ginawa nila, kinuha yung cellphone ng kapatid. Tapos pinlock ako. Grabe naman. Cellphone mga kapatid, personal na yun. Pati cellphone. Ayan, ikaw promise na Ral, tignan mo, ang masyado ka kasing masyado kang didiretsuhin ko na Brad CJ. Ikaw Ramis Naral, hindi ba totoo nung nagtatrabaho ko sa Macau, kasama kayo sa may bahagi kayo sa sweldo ko, kayo mag-asawa, binibigyan ko kayo ng pera. Tapos itong Lengleng Chandimatos na to na meron kang asawang Portuguese, nilalandi mo yung kapatid. Tapos ikaw Ramis Naral, tatanggapin mo yung cellphone na galing doon sa malanding Leng Chandimatos na yan? Yun ang mga kapatid. Nawala na po sa atin yung respeto sa kapwa. Kahit paanong ng isang kapatid, you have to respect. Kahit paano pang sa kapwa mo, you have to respect their privacy at kung ano yung karapatan nila. Huwag tayong lalagpas doon. Dahil una, yung mga members, mga kapatid, mga kasama na mga manggagawa dyan sa loob, yan nandiyan pa sa loob, matuto po tayo, ayaw nyo lumabas, nandiyan pa rin kayo. Okay lang. Pero, igalang nyo naman ang mga members. Marami namang mga kapatid nagtitiis pa rin nandyan. Nagsusumbong lang sa amin, pero ayaw pa rin umalis. Nire-respeto namin sila. Wala kaming pinipilit lumabas. Tandaan nyo, mga kasamang manggagawa. Wala kaming pinipilit lumabas.
diyan. Kung pwede nga manatili sila, pinananatili pa namin sila eh. Pero, respetuhin nyo naman. Meron din karapatang pantawa mga members. Hayaan nyo sila. Yung cellphone, wag nyo kukunin. Personal niya yan eh. At pag nag-decide ang kapatid, respeto nyo. Irespeto natin. Magpakita tayong halimbawa mga kasama. Wag tayong gumawa ng, alam nyo naman yan eh. Nagkakaintindihan na tayo, alam nyo ang ibig kong sabihin. Kahit pa sabihin nyo na sa demonyo yan sila Badong, sila CJ. O sige na, sa demonyo na kami. Pero, wag niyong pilitin ang kapatid kung anong gusto nilang desisyon. Wag. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila, may isip sila. Hayaan nyo. Ang pananampalataya, hindi sa pilitan. Di kapag kaya mga kapatid, pinipilit nyo, saan nyo dadalhin yan? Baka mamaya napipilitan lang, na-impyerno pa dahil sa inyo. Kaya nga, Brad CJ, biruin mo, ito pa, meron nag-message sa akin. Ano ito, Brad CJ? Meron grupo ito ng mga kapatid sa MCGI na meron daw silang gagawing parang congress. Ngayon, merong ilalagay sa personal computer at saka sa cellphone nila na application ng iglesia. Kung totoo man yan, mga kapatid, at kung i-implement nila yan, tumanggi po kayo. Yan ang may papayo po namin. Tumanggi kayo. Ang pananampalataya sa Diyos walang sapilitan. Kaya dapat hindi po kayo pinipilit. Anumang bagay na pinapatupad sa inyo ng sapilitan, ibig sabihin yan. Hindi po yan galing sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi namimilit. Tandaan nyo yan mga kapatid. Ang Diyos hindi namimilit. Kaya pag in-implement man yan, tol, yan ang maipapayo po namin. Huwag kayong magpa-install niyan. Pagka nagalit sa inyo, sinuspindi kayo, isa lang ibig sabihin. Hindi yan ang totoong sa Diyos. Hindi. Dahil walang sapilitan dapat. Ang pananampalataya, gaya ng pag-aabuloy, walang sapilitan. Ganun din yan. Hindi po yan pinipilit. Huwag kayong papayag, mga kapatid. Huwag kayong papayag. Invasion of privacy yan. Alam nyo, mga kapatid, kahit ang gobyerno, siguro naman lahat ng bansa, ganun, ng mga democratic na bansa, perera lang siguro ang North Korea, merong batas ukol sa pagprotekta ng privacy ng individual. Invasion of privacy po yan. Huwag niyong sundin yan, mga kapatid. Huwag kayong papayag. Meron nga, Brad CJ, dito sa Europe na kapatid, kung nag-exist siya, pati yung private conversation nila nung isang kapatid, nagkaroon ng kopya yung district servant. Grabe naman yun. Alam niyo mga kapatid, kaming mag-asawa, hindi, although ang cellphone ko open sa kanya, at ako rin, kaming dalawa open, password nga namin, alam namin. Pero hindi kami ganyan. Hindi kami ganyan. Ako, nire-respeto ko privacy ng asawa ko. Hindi ako, patingin niya cellphone ko, titignan ko yung mga messages. Hindi kami ganun. Pero kung gusto niya tignan, open. Kung gusto kong tignan yun sa kanya, ganun din, open din ako sa kanya. Pero, hindi yung kami mag-asawa na kami. Yung sinasabi mo to, ano yan? District servant? District servant. Grabe naman. Brother district servant, mahiya ka naman. Gusto mong pangalanan natin? Huwag muna to. Kasi alam ko, mga kapatid, gusto ko po kasi maging dissenting tao. Gusto ko, ito, bigyan kita example. Merong, di ba ayoko na lang pangalanan, di ba may tinanong ako sa iyo, tol? Sabi ko, kilala mo to? Sabi mo sa akin, fanatic yan. Di ba? Ngayon, alam mo ba, tol? Ganito mga kapatid, si-share ko lang po. Nagmamadali na ako nakita ko na yung boss ko na dyan si-share ko lang po kasi naipasok na sa usapan. Alam niyo yung kapatid, binlock siya ni Brad Badong. Binlock siya ng ni Broccoli, at lahat. Siya nagsabi sa akin Kasi isa siya doon sa mga grabe sumagot. Talagang kasi nag-friend request sa akin. Tapos nag-message siya sa akin. Sabi niya, Brad, kayo po ba yung apo ni kapatid na Perez? Gusto ko po kayong i-add. Ang dami niya sinabi. Tapos, nag-ano ko kasi mukhang fanatic siya So sabi ko sa kanya, kapatid, hindi ka ba magkakaroon ng problema pagka nakita ng mga kapatid? Ka-friend mo ako. Hindi ka ba nila mare-red tag? Tapos sabi niya, Brad, gusto ko lang po malaman ng totoo. I-add ko na po kayo. Sabi niya, nasa sa inyo naman po, okay lang po kung hindi niyo po ako i-accept. Nakikita ko yung niya, sumasagot siya ng tama. Sabi ko, nag-background check ako sa kanya. Sinearch ko yung pangalan niya, sabi niya,
kasi sa akin, binlock na nga raw. Binlock po ako nila Broccoli TV, ni Brad Badong. Hindi ko po sila ma-add. Hindi ko na rin makita yung post nila. Binlock po ako. Eh, nung nakita ko yung mga Skela Broccoli, nakita ko, sabat siya na sabat. So, sa madaling sabi, para siyang keyboard warrior. Tapos, repost ng mga sagot. Tapos, tinanong ko ngayon bago ko siya binalikan, tinanong ko to si Brad Badong, tol, kilala mo ba to? Sasabi rin ni Brad Badong, fanatic yan. Sabi niya, sabi ko, may something. So, binalikan ko yung kapatid. Diniretsa ko siya. Sabi ko, Brad, nag-background check ako sa iyo. Ngayon naiintindihan ko kung bakit ka ibablock nila Broccoli, nila Brad Badong. Kasi, grabe ka sumagot. Ano ka, nagpa-flag ka ng comment section. Sabi ko, account ko, pina-flag mo, ibablock na lang kita. Kasi ang daldal mo. Sabi ko sa kanya. Kaya ibablock ka, hindi ko sila masisi. Ngayon ganito, sabi ko. Diretsahin mo ko, sabi ko. Bakit mo ako ina-add? Ano, gusto mo rin akong i-stalk? O gusto mo ba malaman ng totoo? At, sabi ko, kung makikipag-friend ka nga sa akin, nakikipag-usap ka sa akin, nandiyan ka pa rin sa MCGI, hindi ba? Merong utos na dyan, direktiba, na lahat ng mga umi-exit, i-block. Bakit lang kayo nakikipag-communicate sa akin? Ibig sabihin, hindi ka matinong member, hindi ka sumusunod sa palatuntunan. Sumagot ulit siya, tol. Alam mo, sabi niya, gusto ko lang pong malaman ng totoo. Sabi niya, kaya nakits ko yung kapatid to, naawa ako actually. Inaccept ko po siya. Sabi ko, samahan ka nawa sa paghahanap ko ng katotohanan. Tapos pinayuhan ko siya. Sabi ko sa kanya, sa palagay ko, Brad, nami-misinterpret ka lang ng mga kapatid. Siguro ayusin mo yung pagsagot mo at wag yung nagpa-flag, mag-direct to the point ka, binigyan ko na siya ng punto. Wag yung gano'n, maiinis sa'yo ang nagbabasa. Kaya sabi niya, siguro nga po na nami-misinterpret lang ako. In-accept ko siya, tol. Nakita ko yung kapatid na naghahanap talaga siya ng dati, Brad Jay. Sinatsaga ko dati. Kaya lang napakakulit. Yun. Yan. Kaya pinakita ko na sa inyo, mga kapatid. Me personally, pag hindi ko kilala ang kapatid, wala kaming personal na pagtatalo, ano man, open po ako. Hindi ko po kayo ibabrand. Hindi ako maghuhusga sa inyo. At kahit, katulad na nung isang kaibigan ko, na talagang kinulit-kulit ako, hinahamon na ako, pero still, hinahamon ko na rin. Ayaw naman sumampa, pero still, nire-respeto ko siya. Kasi wala naman kaming pinagsamahang masama. Yung ginawa man niya ngayon, naiintindihan ko, nandun ang kanyang simpatsya eh. Pero still, I'm still keeping my open mind. Mas masarap po kasi mga kapatid, na wala ka po sa kanino man. Ako wala po akong buo. Nililinis ko lagi ang kalooban ko. At yun na paniniwala ko, habang buhay. Pwede ka namang magbago. Pwede ka namang magbago. Saka hindi naman mo nagkamali ka, masama ka ng tao, Brad CJ. Bakit ko sinasabi? Dahil kung sa akin nangyari yun, di dapat, wala na. Ipierno rin ako ngayon kasi hinatulan na ako dati. Baka nung high school pa lang ako, nung mga kalukuhan ko, hinatulan ako. Eh di wala na akong chance. Eto ko ngayon. Buhay pa rin naman ako. Ganyan mga kapatid. Kaya, natuwa ako doon. Actually, naawa ako doon sa kapatid. Nami-misinterpret lang siya. Kasi we have to face the fact and understand na lahat po tayo may individuality, mga kapatid. Maaaring yung isa, ganun magsalita, pero hindi pala yun ang ibig niya sabihin. May mga totoo. Kaya tol, papasok na ako. Sige, parang pinapagpunta ako ng mga kasama ko sa trabaho. Sige tol, salamat sa Diyos. Aba, mga kapatid, salamat po sa Diyos. Ingatan po tayong lahat. Tol, message mo lang ako kung meron kang gustong mag-live ulit tayo. Oo. Kasi yung Sabado natin, iset na po natin kung walang pagbabago, 8 p.m. Philippine time. Philippine time. Sige, mga kapatid. Sige po. Ingatan po tayong lahat, tol. Okay, salamat sa Diyos. 4:38 a.m. dito. Sa Fort, tulog ka muna ulit, tol. Wala ka namang mamatahin. Oo nga, sige. Wala na, nalibre na tayo. Actually, yung nag-offer ako ng masahin ko yung boss ko kasi masama yung pakiramdam. Ayoko, sabi niya. Gusto ko magmamasahe lang sa akin babae, sabi niya. Mas decente pa yung boss mo, no? Grabe. Oo. Sige, tol. Sige. Salamat sa Diyos. Ingatan na po.